Sino nga ba sila? Ipaglaban natin ang kakanyahan natin pagkat dapat sila ay nagsisilbi. Kaya't napakaganda ang hapon natin ngayon, hindi dahil sa madilim ang ulap, ngunit nagkakaisa ngayon ang ating puso na pinaglalaban ang ating bayang minamahal. Tama ba? Tama! Kaya't ngayon nais kong magkwento ng konti ang inside na story ng ginawa naming pakikipaglaban sa sinasabi naming PDAF system. Alam niyo po, noong 1923, nung ako po ay Chief Justice, hinatulan naming illegal ang sistemang ipinairal. Sinabi namin, kailangang igalang ang budget principles ng konstitusyon. Importante ito upang tayo ay manatiling demokrasya. Sinabi namin na kailangang bawal ang lump sum na parang slush fund. Walang poder ang lawmaker sa pag-identify ng proyekto. Walang pwedeng pagkikialam sa project execution except bilang normal congressional oversight. Ngunit, ang nangyari, nilimitahan nila ang veto power ng President at pinakialaman nila ang local autonomy ng local projects. Until 2013, hindi namin nagawa sa judiciary na pigilan ang illegal PDAF at illegal pork barrel project. Tinangka namin. Believe you me, we tried very hard. Noong 2006, si Congressman Romeo Candazo naging whistleblower at sinabi niyang 19 to 52% ang binawas na kickback sa mga kongresista sa mga projects. Ngunit anong nangyari po? Walang napatunayan. At noong 2004, ang mga concerned citizens po naghain ng kaso. Hindi napatunayan until nagkaroon kami ng enough evidence sa text ng congressional budget at sa mga whistleblowers na ang PDAF nga ay napakalaking paglalabag sa konstitusyon. Kaya't akala namin, mga kaibigan, akala namin tapos na ang pork barrel. Yun pala ang sakit kasi kabiguan ang nahantong sa amin. Ang nangyari pala, mas magaling pa sila kaysa sa amin. Alam niyo po ang nangyari? 10 times more evil ang sistemang ginawa ngayon. Biruin nyo, ang trinay naming pigilan, walang dissent po dito, ay natuloy-tuloy at ang nangyari, mas aktibo pa sila ngayon sa budget deliberation kasi doon sa 2013, pagkatapos ng budget, doon lang sila makikialam ng gusto ang ginawa nila, in advance nila. Sabi ng Korte Suprema, bawal daw ang pakikialam pagkatapos na mapasa ang budget. Ngayon, ang gawin natin, makialam na tayo habang nasa budget allocation system pala. Diktahan natin na kailangan hati-hatiin ang projected trillion peso budget at sabihin natin na kaming mga kongresista ang may right kahit hindi nasa priority project ng DPWH, ilalagay namin kasi may porsyento kami. Kaya ang nangyari ngayon, mas mahirap kasi habang nag-uusap pa lamang sa budget, halimbawa ngayon, budget season na, ngayon pa lamang, nag-uusap na sila, sasabihan na nila ang DPWH, make sure ito ang aking porsyento, 20% or 10 million or 100 million. Tapos, ang balita, nag-uusap na ng mga kontratista. Kaya nga tingnan nyo ngayon, may mga paboritong kontratista pala. Kasi napag-usapan na at hindi after the budget is passed, but kailan? Before. Kaya ang lungkot-lungkot ko po nung nalaman na tuloy-tuloy ang pagnanakaw sa bayan kasi imbis na gawing priority ang mga proyekto na sinabi ng pangangailangan talaga, kailangang bigyan ng allocation ang mga kongresista. At ini-insert nila, pasok sila ng pasok sa mga project proposals na hindi naman galing sa locality at hindi galing sa DPWH. At ang malala pa, sa Bicameral Conference Committee, doon sila nag-uusap at ang mga item na hindi man lang pinagbotohan sa Kongreso, ang pinasok na. So, my friends,
my fellow men, instead of learning from the 2013 PDAF decision, pinagbuti nila ang pagnanakaw. Nakakalungkot. Kaya kung hindi tayo mag-uusap ng paraan para tanggalin talaga yung pork barrel system na nakakakilabot, na imbis na tuloy-tuloy na gawin ang kaginhawahan ng ating kababayan, ang nangyari ay mas magaling pa sila ngayon kaysa sa amin. Kaya't itong mga investigasyon, gawin talagang seryoso. At hindi lang seryoso, kasuhan. At kung may napatunayan ng kasala, ikulong. Tama po ba? Ikulong. Kaya, ang nangyari po sa atin, panay multo ang ating bayan. Meron tayong mga ghost lawmakers, hindi man lang uma-attend. Di ba? So parang mukhang multo rin sila. May mga ghost contractors sila na zero credibility, pero sila ang laging nananalo. Di ba? Hindi yung mga tanyag na kontratista, kundi yung mga kaduda-dudang kontratista. At ngayon, panay ghost flood control projects nga tayo. Kaya kami po sa Philippine Council of Evangelical Churches, sa B1M at sa National Council for the Evangelical for Family and the Constitution, unite! Kasama nyo kami, pinagdadasal namin ang bawat isa sa inyo. Sinasabi namin na bigyan kayo ng kalakasan, ipaglaban ng bayan to at tayo titigil. Tuloy-tuloy na talaga ito. Tama po ba? Kasi hindi na maaaring maulit ang nangyayari dekada-dekada na hindi natin natutuldukan. We formed our coalition to call out and oppose legislation that destroy Filipino families, bills that weaken the basic unit, and a nurturing environment that should instead develop our young people to be moral and useful citizens of our country. We ask our country, bihira ang panahong ito. We must not let this moment pass. We must pray, repent, act, file cases, press the prosecution to build strong cases. And we pray that the judiciary will